Nagsisimula ang eksena sa isang masiglang at mahirap na sandali. Ang paligid ay puno ng galaw at tensyon, na may mga sandatang bumabagsak at mga sigaw na, "Ha! Ha!" mula sa mga tauhan. Ang mga tauhan ni Van Fershaw ay nagtatrabaho ng mabilis. Tila naghahanda para harapin ang isang hindi pa malinaw na panganib sa kanilang nasasakupan. Bagamat hindi pa malinaw kung sino o ano ang kanilang kinakaharap, makikita na ang lahat ay handang ibigay ang kanilang lakas para protektahan ang Baryo Sito. Si Van, bagaman hindi pa direktang makikita sa bahaging ito, ay alam ng mga tauhan na kailangan nilang maging handa para sa kanya at para sa lahat ng mamamayan. Matapos ang unang paghahanda, lumipat ang kwento sa proseso ng pagtatayo ng malaking kuta na magiging pangunahing depensa ng baryo. Si Especially Arda, ang retiradong punong katiwala ng angkan ng Fershaw na parang lolo ni Van, ang nanguna sa pagtatayo ng pundasyon. Ang mga tauhan ni Panamera Carrera Cain, isang viscount na kaalyado ni Van, ay napatunayang mahusay, masipag, at mapagkakatiwalaan. Sinuri nila ng 2 beses ang lahat ng gawain, tumulong sa mga mamamayan ng baryo, at naghatid ng mga kailangang materyales. Matapos dalhin ang mga pangunahing materyales at makumplito ni Especially Arda ang pundasyon, si Van naman ang nag-install ng mga balista sa tuktok ng kuta at tinapos ang buong istruktura. Pagdating ng oras ng hapunan, napilitan siyang umalis kasama ang 2 tauhan. Dahil alam niyang ito ay bahagi ng pagpapatibay ng kanilang pagkakaibigan. 2 linggo ang lumipas, at sa wakas ay natapos na rin ang mga tatsulok na pader ng kuta. Ang mga ordinaryong balista at ang mga bagong disenyo nito ay inilagay na rin sa mga pader, na nagpapalakas ng depensa ng baryo. Isang tauhan ang nagpasalamat kay Van sa lahat ng tulong na ibinigay niya, at ang kanilang pasasalamat ay nagbigay ng lakas sa batang Panginoon. Sinabi ni Van na kahit na mas abala ito kaysa sa karaniwan, mas masaya itong gawin dahil ito ay para sa ikabubuti ng kanyang mga tao. Dumating si Panamera para tingnan ang natapos na kuta, at lubos siyang namangha sa laki at ganda nito. Sabi niya, "Hindi ko mabilang kung ilang beses mo na akong napabilib." Binanggit din niyang ang kuta ni Panamera ay kasing laki ng ito. At walang sinumang walang alam ang magtatangkang salakayin ito. Si Van naman ay nagplano ng pagtatayo ng mga bahay para sa mga tao, mga ngalakal, at mga adventurer na darating o maninirahan sa Baryo Sito. Sa kabila ng kagalakan, alam nilang marami pa ring kailangang gawin para mapaunlad pa ang kanilang teritoryo. Isang tauhan ang nagsabi ng kanyang hinanakit at pagkainis. Sinabi niya na naiinggit siya kay Van dahil ang pagtatayo ng ganitong malaking bagay ay palaging niyang pangarap. Dagdag pa niya, hindi niya kayang humiram ng pera mula sa isang prinsipe na kamakailan lamang nawalan ng kanyang nasasakupan. Dahil alam niyang kailangan din nito ng pera at oras para mabawi ang kanilang teritoryo. Sa pagkakataong iyon, si Van ay nag-alok ng tulong. Sabi niya, sa susunod na laban, hindi mo na kailangang humiram ng pera. Pagkatapos noon, malayang mong magagamit ang lakas ng iyong militar sa inyong teritoryo. Binigyan niya pa ito ng pangako na handa siyang tumulong ng kaunti sa tamang panahon, isang pangako na nagbigay ng pag-asa sa taong iyon na makamit ang kanyang sariling pangarap. Habang sila ay nag-uusap pa, biglang may mga ingay ng pagsabog at kalituhan ang narinig. Si Ortho ang kabalyero at kinatawang commander ng Fershaw House na sumusunod kay Van dahil sa kanyang potensyal ang nagbigay ng babala, "Lahat. May dragon na darating dito. Tumakbo na kayo." Ang mga tao ay nagulat at natakot, hindi nila maunawaan kung bakit may dragon sa isang liblib na lugar tulad ng kanilang baryo. Ang dragon ay mabilis na papalapit, at ang kalituhan ay lalong lumalala habang ang mga tao ay nagwawasak para makaligtas. Ang dragon ay dumating na at nagdulot ng kalituhan sa paligid. Ang mga tao ay nagtatanong ng paulit-ulit, bakit may dragon dito? Paano tayo mananalo laban sa isang malaking dragon? Si Ortho ay kusang loob na nagsabing siya ang magiging bala para maitaas ang dragon at ibigay ang oras para
Makalayo ang ibang tao. Sinabi niya, sundan tayo nito, bibigyan natin ng oras ang iba. Ngunit hindi pumayag si Van na mapahamak si Ortho, alam niyang mapapanganib ang buhay nito, at ayaw niyang mawalan ng isang mahalagang kaalyado at kaibigan. Binigyan niya ng utos ang iba, lahat kayo, balik na sa baryo. Narinig ni Van ang boses ng kanyang mga tauhan na tumatawag sa kanya, Van sama. Sabi pa ng mga ito, handang-handa na kami PUMALABAN kailanman. Bigyan mo lang kami ng utos. Ang tapang at katapatan ng kanyang mga tao ay nagbigay lakas ng loob kay Van, alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sinabi niya sa sarili, hindi ko hahayaan na muli pang masugatan ang mga mamamayan at ang iba pang tao dahil sa ganitong bagay. Habang ang dragon ay patuloy na umaaligid, iniisip na ni Van ang pinakamahusay na paraan para labanan ito at protektahan ang lahat. Si Arte Ann Ferdinand, ang anak na babae ni Count Ferdinato na ipinadala para subaybayan si Van, ay nagsabing malapit na dumating ang dragon at kailangan nilang maging handa. Isang babaeng tauhan, posibleng si La de Priora. Ang misteryosong demi-human na nagsasabing siya ang tunay na kataypan ni Van, ay agad na nagsabi, tutulong ako. Hindi siya natatakot, at handang ibigay ang lahat para protektahan ang baryo. Sinabi ni Van na gagamitin nila ang mga balista para labanan ang dragon. Binigyan niya ng utos si Ortho, Ortho-san, itaas mo ito papuntang dito. Habang si Ortho ay naghahanda para gawin ang kanyang tungkulin, ibinibigay na ni Van ang mga sunod-sunod na utos para sa pagtatanggol. Binigyan ni Van ng karagdagang utos ang lahat na makakapunta sa mga pader, punta na doon para tumulong. Kapag nakapasok na sina Ortho at ang iba, ISARA agad ang pinto. Si D, ang Knight Commander at Scout na kasama ng mga adventurer, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kalaban. Ang kalaban natin ay isang forest dragon. Maaari lamang itong maglabas ng mid-level na breath attacks. Binigyan din ng utos ang ibang tauhan, iligtas nyo si Prinsesa Arte papuntang baryo. DALAHO ng 10 lalaki. Ang mga natitirang lalaki ay pumunta sa mga pader. Ngunit hindi pumayag si Arte na umalis ng mag-isa, sabi niya, pupunta rin ako doon. Hindi niya kayang iwanan ang mga tao na lumalaban para sa kanilang tahanan, at handa rin siyang ipaglaban ang kanyang sarili at ang iba. Ang kanyang tapang ay ikinatuwa ng mga tauhan, at sinagot sila ng mga ito ng malakas na, oo. Nakita ni Van na si Arte Ann Ferdinand ay kinakabahan at nanginginig habang tumatawag sa kanya, Van sama. Sa isip-isip ni Van, alam niyang natural lamang na matakot ang isang tao sa ganitong sitwasyon, lalo na't ang kanilang kalaban ay isang malakas na dragon. Nagpasya siyang lapitan si Arte para kumbonsihin at aliwin ito. Sabi ni Van, Prinsesa Arte, paumanhin kung natakot kita. Totoo namang napakalakas ng kalaban nating forest dragon. Iniisip din ni Van na baka may pagbigay niya ng kaunti ang kaguluhan at takot na nararamdaman ng dalaga. Samantala, ang mga tauhan ay naghahanda na sa pader ng kuta para harapin ang paparating na dragon. Inihayag ng isa sa kanila na mayroon silang mga balista na tutulong sa pagtatanggol, at ang mga ito ay susuportahan ni especially Arda na hindi lamang isang retiradong punong katiwala kundi isa ring 4 na elemento ng mage. Bukod pa rito, nakaabang din si Panemere Carrera Kayan sa tuktok ng pader para tumulong sa laban. Makikita si Panemere na matapang na nakatayo at handang ibigay ang lahat para protektahan ang Baryo Sito kasama ang mga kasama niya. Nang marinig ni Arte ang mga plano para sa pagtatanggol, bigla siyang nagbuhos ng lakas at sumagot ng mariin, "Oo opo. Sana maging maayos ang lahat." Nakita ni Van ang pagbabago sa damdamin ni Arte, mula sa takot ay naging pag-asa at determinasyon na. Sabi ni Van sa kanya, "Hindi pa natin ito nalalampasan, ngunit hindi tayo matatalo." Pagkatapos ay tinawag ni Van si Till, ang kanyang personal na katulong na naglingkod sa kanya mula pa noong bata pa siya, at sabi niya, "Salamat,
Teal. Pakiusap na dalhin mo si Prinsesa Arte papunta sa villa. Sinabi rin ni Van na babalik din siya agad, at si Arte naman ay maunawain na sumunod sa utos habang nananalangin para sa tagumpay ng kanilang pagtatanggol. Ang dragon ay lumalapit na ng husto at ngayon ay lumilipad na patungo sa kuta. Mabilis na tumakbo sina Ortho at ang iba pang tauhan patungo sa pintuan ng kuta habang sigaw nila ang mga katabing tauhan, huwag munang isara ang pintuan. Malapit na kami. Nakita ni Van na ang dragon ay isang lumilipad na kalaban at kung maabot nito ang baryo, magiging lubhang mapanganib ito para sa mga mamamayan. Agad siyang nagbigay ng utos, ilagay na ang mga balista sa posisyon. Mag-ingat kayong huwag tamaan si Orthosan habang binabato natin ito. Ang mga tauhan ay mabilis na sumunod habang kanilang sinusubaybayan ang bawat galaw ng dragon. Ang dragon ay lalong lumalapit, at nagpasya ang mga tauhan na gumawa ng aksyon para hindi na itong makalipad. Sabi ng isa sa kanila, una nating gagawing hindi na makakalipad ang dragon. Itaas natin ang mga baril patungo sa mga pakpak nito. Habang ang mga balista ay inihahanda, biglang natama ng isang atake ng dragon ang isa sa mga tauhan. Ngunit sa kabila ng sakit, sigaw ng tauhang iyon, huwag ninyo akong alalahanin. Basta't sumugod na kayo. Ang mga kasama niya ay nag-aalala ngunit alam din nilang kailangan nilang ituloy ang laban para hindi masayang ang sakripisyo ng kanilang kasama. Si Florial, isang miyembro ng pangkat ng mga adventurer, ay natumba dahil sa puwersa ng atake ng dragon. Agad na tumakbo ang kanyang kasama para tulungan siya at sigaw nito, "Hoy, dito ka! Tumayo ka, Florial!" Sinubukan nilang balaan muli ang dragon ngunit tila hindi epektibo ang kanilang mga atake. "Suck! Parang hindi ito gumagana," sabi ng isang tauhan na nababagabag na. Ngunit hindi sila sumusuko, sigaw ng isa pa, "Huwag tayong susuko ng basta-basta. May paraan pa para talunin ito." Patuloy silang naghahanap ng pagkakataon habang pinipilit na makalapit sa kuta. Ang dragon ay napakalapit na ngayon at handa nang gumawa ng isang malakas na atake. Nagsigaw ang tauhang nasa unahan, "Nandito na ito." Nako naman! Habang ang iba ay nagbabantang tumakas, sigaw niya, "Lahat kayo ay tumakbo na. Iwanan ninyo na ako. Huwag ninyo na akong alalahanin." Makikita ang pagiging matapang ng tauhang ito, handa niyang ibigay ang kanyang sarili bilang bala para makaligtas ang iba. Ang mga kasama niya ay nag-aalala ngunit alam nilang kailangan nilang sundin ang utos para hindi masayang ang kanyang sakripisyo. Habang tumatakbo ang iba, sigaw ng tauhang naiwan, "Hindi ba't seryoso kayong iiwan ako dito?" "Boss, sigurado ka ba?" Sagot naman ng isa sa mga pinuno ng grupo, "Hayaan mo na si Florial na mauna papunta sa kuta, pagkatapos ay makakahabol ka na sa amin. Ikaw ang pinakamabilis na tumakbo dito. Naniniwala kami na makakaligtas ka." Naiinis man ang tauhang iyon ay sumunod din siya. Sa kabilang dako, nakikita ni Van ang lahat ng ito at sa isip-isip niya, bagamat mukhang naglalaro lang sila, seryoso sila sa pagiging bala. "Itigil nyo na iyan, boss. Huwag nating kalimutan ang sakripisyo ni Kasala." Alam ni Van na ang bawat isa ay nagbibigay ng lahat para protektahan ang kanilang tahanan, at mas lalo siyang determinadong talunin ang dragon para hindi masayang ang kanilang mga pagsisikap. Nagkaroon ng kaguluhan nang makita ng lahat na papalapit ang isang malaking dragon. Isang tauhan ang sumigaw na, si Kasala ay masarap na pagkain para sa dragon. Habang iba pang tao ang nagwawasak ng mga istruktura habang tumatakbo. May nagbigay ng paalala, "Huwag ninyong hayaang kainin siya." Sa gitna ng gulo, nakita si Van Fersho na nasa panganib. Isang tauhan ang hindi makapaniwala at sumigaw, "Bakit ninyo ginagawa ito sa batang Panginoon?" Ang tensyon ay tumataas habang papalapit ng mas mabilis ang dragon. Habang naghahanda ang mga tauhan na gamitin ang mga balista, may nag-utos na, "Mga balista, bumangga kapag handa na kayo."
Lumitaw si Panamera, at kanyang sinabi, iwanan ninyo sa akin kung gusto ninyong pigilan ito. Binigkas pa niya, ibaba ko ito sa isang hampas. Habang siya ay nakahanda na harapin ang dragon na lumilipad ng malakas patungo sa kanila. Ibinahagi ng kwento ang pinagmulan ni Panamera. Mula pa noong bata pa siya ay mayroon na siyang lakas, at dahil dito ay na-promote siya bilang kabalyero. Nakita si Van Fersho na tahimik na nakatingin sa eksena. Kanyang binanggit, tulad ng inaasahan, alam niya na maaasahan niya si Panamera dahil sa karanasan at lakas nito. Si Panamera ay naglabas ng kanyang mahika, at lumitaw ang isang malaking sigla na binubuo ng 4 na elemento. Isang tauhan ang nagsabi ng pagkamangha, walang alinlangan, siya ay isang Supreme Class 4 Element Mage. Ang isa pang tauhan ay nagkomento, ang mga katangian ng kanyang mahika, tulad ng inaasahan ko. Malinaw na ang lakas na ipinapakita ni Panamera ay hindi karaniwan. Inilunsad ni Panamera ang kanyang atake, sibat ng apoy. Ngunit mabilis na naiwasan ito ng dragon. Isang tauhan ang nagulat at sumigaw, naiwasan ba? Tumikim lang si Panamera at nagsabi ng, alam niyang hindi basta-basta matatalo ang dragon at kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Hindi sumuko si Panamera at naglunsad ng pangalawang atake na mas malakas pa. Ngunit ang dragon ay lumipad pababa ng mabilis, handang atakehin sila. Ang dalawang puwersa ay nagtatalo, at ang buong lugar ay nagsimulang gumalaw at mabasag dahil sa lakas ng kanilang laban. Sinuri ng mga tauhan ang kalagayan ng dragon. Dapat sana itong mabagal na dahil sa bilis ng paggalaw, ngunit nanatili pa rin itong mabilis. Si Van Fersho ay napansin na sa lahat ng pana ng balista, tanging 5 lang ang tumama. Kanyang binanggit, ang mga mata nito ay sapat na magaling para maiwasan ang mga bala, may nag-utos na, bilis. Ihanda na para sa pangalawang pagbaril. Ngunit isa pang tauhan ang nagsabi na ang mga balista ay nangangailangan ng mahabang oras para makapagbaril. May nag-utos na, kung handa na ang pana, barilin agad. Ang dragon ay patuloy na lumalapit habang bumaril ang mga balista. Ngunit parang hindi nito naramdaman ang mga tama, at patuloy pa rin itong lumapit sa kanilang posisyon. Nakita ni Van Fersho na ang unang pagbaril ay hindi nagdulot ng malaking pinsala, at ang pangalawa ay wala ring epekto. Si Till, ang katulong ni Van, at isa pang tauhan ay hinihingal at nagsabi, hey! Halos hindi na tayo makaligtas. Malapit na tayong mapahamak, may tinig din na sumigaw na, huwag mong kalimutan ang parusa mo. Si Van naman ay nagsabi, hindi pa tayo makakapaglaban sa buong lakas laban dito. Muli na namang inilunsad ni Panamera ang kanyang atake at sumigaw, bumangga, sibat. Kanyang binigyan ng utos ang lahat, lumikas kayong lahat patungo sa baryo. Dagdag pa niya, bibili ako ng oras. Habang siya ay nakikipaglaban ng mag-isa sa dragon, ang mga tauhan naman ay nagmamadaling tumakbo palayo patungo sa Baryo Sito. Ang laban sa pagitan ni Panamera at ng dragon ay patuloy na nagiging mas matindi. Ang lakas ng kanilang pagtatamaan ay lumilikha ng napakalaking alon ng sigla at dumi na kumakalat sa buong paligid, mga pira-pirasong bato at kahoy ay umaapaw sa ere. Habang ang mga guhit ng lakas ay parang kidlat na tumatawid sa hangin. Hindi makita ng mga tauhan kung sino ang may kalamangan sa sandaling iyon, ngunit malinaw na ang dalawang puwersa ay hindi karaniwan. Ang buong lugar ay nanginginig dahil sa lakas ng kanilang pagbabanggaan. Sa wakas, inilunsad ni Panamera ang kanyang tunay na lakas, isang napakataas na antas ng mahika ng apoy na hindi pa niya ipinapakita dati. Isang tauhan ang napakamangha at nagsabi, ito na nga ang tunay na mataas na antas na mahika ng apoy. Ang apoy ay lumalabas na parang mga higanteng alon na sumasakop sa malawak na lugar, na tila handang lamunin ang lahat ng nakasalubong nito. Si Van Fersho naman ay nakatingin sa eksena na may bahagyang pagkabigla sa kanyang mukha, hindi niya akalain na kayang ilabas ni Panamera ang ganitong kalakas na mahika.
Ang apoy ay kumikinang ng napakalakas. Matapos ilunsad ni Panamera ang kanyang lakas, sinuri ni Van Fersho ang epekto nito sa dragon. Kanyang iniisip, dapat itong lubhang epektibo. Dagdag pa niya, kung ang kalaban ay hindi isang dragon, siguradong napakalakas at nakakatakot ang epekto nito. Ngunit kahit na malakas ang atake, parang hindi sapat na para tuluyang mapahinto ang dragon. Kaya naman, si Panamera ay nagpasya na gumawa ng iba pang paraan. Binigyan niya ng utos ang lahat habang siya ay naglalakad palayo patungo sa baryo. Pupunta ako sa baryo una para ihanda ang isang kontra-atake. Alam niyang kailangan nilang magplano ng mas maingat na estratehiya para talunin ang dragon. Samantala, si Van Fersho ay nagmamadaling ipag-utos sa mga tao na tumakbo patungo sa baryo para ligtas sila. Sumigaw siya, halika na kayong lahat. Tumakbo papunta sa baryo. Ang mga tao ay nagkakaguluhan ngunit sumusunod naman sa utos ni Van, alam nila na siya ang kanilang pinuno at alam niya ang pinakamabuting gawin. Habang sila ay tumatakbo, ang dragon ay patuloy na lumalapit, ngunit mukhang nasugatan na ito. Ang mga pakpak nito ay parang hindi na makagalaw ng maayos, kaya naman ito ay tumatakbo na lamang sa lupa. Sa ibaba ng larawan, makikita ang dragon na naglalakad ng mabagal ngunit matapang pa rin, habang ang mga guhit ng dumi at apoy ay pa rin namamahay sa paligid nito. Sinuri ni Van Fersho ang kalagayan ng dragon at napansin niya na ang mga pakpak nito ay nasira na, kaya hindi na ito makalipad at tumatakbo na lamang. Kanyang iniisip, ito ay naiiba sa mga halimaw na nakikita natin sa lugar na ito. Isang tauhan ang sumigaw ng pag-aalala, Van sama. Alam nila na kung mag-isa si Van na harapin ang dragon, mapapahamak ito. Ngunit si Van ay may kalmadong ekspresyon sa mukha at kanyang iniisip, tiwala akong kay kung harapin ito, dahil nakaranas na ako ng ganitong uri ng nilalang noon pa. May kumpiyansa siya sa sarili niyang kakayahan, ngunit alam din niyang hindi siya dapat maging mapagmataas. Nang makita ni Dee, isang tapat na tauhan ni Van, na plano ni Van na harapin ang dragon mag-isa, agad siyang tumigil at sumigaw, hindi. Hindi mo kayang harapin mag-isa ang kalaban na iyan. Binigyan niya ng utos si Van habang siya ay hinahandang harapin ang dragon para bumili ng oras, Van sama, pumunta ka muna sa baryo. Ako na ang bahala para makapagbigay ng oras. Sumigaw si Dee, bumangon ka at pumunta sa baryo. Si Van naman ay nagsabi, sige, ako na ang bahala na ihanda ang mga gamit para sa laban. Alam niyang kailangan niyang magbilang ng oras para makapaghanda, kaya naman siya ay tumakbo palayo habang si Dee ay handang ipaglaban ang kanyang sarili para sa kanyang Panginoon. Habang si Van ay tumatakbo patungo sa baryo, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure na papalapit sa kanila. Kanyang napasigaw ng pagkamangha, especially Arda. Si Especially Arda, ang retiradong punong katiwala ng angkan ng Fersho na tumatayong lolo ni Van, ay may seryosong ekspresyon sa mukha. Mukhang alam niya na ang nangyayari at handang tumulong. Hindi inaasahan ni Van na darating siya sa oras na ito. Ngunit ramdam niya ang kagalakan dahil alam niyang mayroon na naman siyang maaasahan. Ang mga mata ni Especially Arda ay puno ng determinasyon. Sa sandaling makita ni Van at ang iba pang tauhan si Especially Arda, agad silang sumigaw ng kanyang pangalan, Especially Arda. Halika ka rito, Especially Arda. Si Especially Arda naman ay tumingin sa dragon na ngayon ay nakatayo na sa isang mataas na lugar, na parang naghahanda na ring atakehin sila. Espada! Habang ang buong lugar ay muli nang napapalibutan ng tensyon. Hindi alam ng mga tao kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali, ngunit alam nilang may pag-asa dahil narito na si Especially Arda.